Magandang gabi everyone. Ayan, andito ako uli sa tindahan. Ang ang ano natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol daw sa pagpa-pricing ko. Kung paano daw ako mag-price sa aking mga paninda. Ayan po guys, sasagutin ko 'yan. Yung tanong ng isa kong buyer dito. Kasi medyo namahalan ata siya sa binili niyang items. Kaya guys, samahan niyo ako dito sa aking tindahan. Kwentuhan muna tayo saglit. At ayan nga po, welcome po sa aking YouTube channel. At ayan nga po guys, kanina pala ay namili ako ng mga paninda na naman. So nakabenta tayo ng kaunti, kaya pinamili ko na naman din sa palengke sa grocery ng mga paninda na naman. At ito nga guys pala yung aking mga pinamili. Ayan ang sa likod ko. Isang kahon. Umabot din yan ng kulang-kulang din na 3,000 din mahigit. O diba guys? Pero kaunti lang yan. At ito nga pala yung mga pinamili ko guys. Ito nga pala yung mga pinamili ko. Ayan. Noodles, pansit canton, tapos mga chichiryang konti. And then, ito pa nga, ayan, Pudgy bar ko. Kabibili ko lang nung isang araw, ngayon wala na namang laman, wala na, ubos na. Ayan, namili lang ako ng mga bahagya, ayan. Ito yung binili ko, may free daw na isang coffee ko blanca. Sayang din yung 8 pesos. Ayan, nakalagay. Save 8 pesos. Ayan. Sayang din, di ba? Ayan yung mga pinamili ko. Ito, dagdag paninda to. Mga dagdag paninda to mga ito. Kasi, hindi naman ako nagtitinda ng mga palaman. Ayan, hindi po ako talaga nagtitinda ng mga palaman. Kasi nga po, may katabi akong bakery dyan sa kabila. Yan, dingding lang ang pagitan namin. Dingding lang ang pagitan namin. Kaya hindi ako nagtitinda ng mga palaman. Kasi nga may bakery siya. Ayan. Ito, kaya itong mga palaman na to, dagdag paninda lang to. Mga dagdag paninda lang yan. Ayan o. Tapos, ano na rin din ako, dagdag paninda rin to. Itong mga scotch tape. Kasi, may naghahanap din yan dito. Eh, malay natin kung may bibili. Ayan. Kaya, namili na rin ako ng, yan, itry ko lang muna sa dalawang malaki na scotch tape. Tapos, ito nga, ganyan. Guys, magpa-pricing na ako. Kaya ko lang naman na-content itong pricing ko kasi gawa nga ng kagabi, meron ako naging buyer na meron siyang biniling isang item na medyo namahalan daw siya. Sabay tanong niya na parang sarcastic na paano ba daw ako mag-pricing? Ganun siya magtanong. Ngayon, syempre bilang tindera, kailangan hindi tayo maging masungit. Ngayon, sinabi ko sa kanya, ang patong ko lang dun sa binili niyang items ay nasa 3 pesos. Hindi ako nagpapatubo ng malaki. Ngayon, nasa sa kanya na yun kung bibili niya yung items na yun o hindi. Ngayon, nagpunta siya sa kabilang tindahan, mas mahal na hindi daw makatarungan ng ang presyo. Nagpapatubo lang ako ng 3 pesos pataas. Okay na sa akin yon. Ngayon, yung hindi mga fast moving, talagang 5 piso ang patubo ko dyan o kaya hanggang 6 pesos. Pero hindi ako lalagpas ng 10 piso. Kaya yun ang sinabi ko dun sa customer na yun. At ito nga guys, katulad na lang nitong Nesty Apple. Ang pag-price ko niyan ay nagpapatong lang ako ng 5 piso. Dahil ang puhunan nito ay sarado na natin na 20 pesos.
Ang puhunan kasi nito ay 19.75. O, di 25 centavos na lang. I-round out mo na sa 20 pesos. Ngayon, ibibenta ko siya ng 25, may 5 piso man lang ako. Ganon din itong tang na orange. Ang puhunan nito ay same lang sa Nesty Apple. So, may 5 piso man lang ako pag ibinenta ko sila ng 25 pesos. Ito naman, ang puhunan nito ay nasa ano lang to, mga 50 plus, mga ganon. Hanapin ko lang. Ayun. Nasa 60 pesos. O, 59.50. Di i-round out mo. Di gawin natin 60 pesos. Ilan ang laman nito? 10 peraso. Di lumalabas na 6 pesos ang puhunan kada isa. Pag ibinenta ko siya ng 9 pesos, para maging mabilis lang ang bentahan. Sa dami ba naman ng tindahan dito? Benta ko siya ng 9 pesos. May 3 pesos ako kada isa. Diba? Ayaw ko pa ba yan? May 3 pesos ako kada isa. O, 10 piraso yan. Mabilis naman to. Kaya meron akong 30 pesos kagad sa loob ng hindi ito umaabot ng 1 linggo. Mga 3 araw lang, 2 araw. Ubus agad. Kaya nga kailangan dadamihan ko nito. Ito naman din, ang puhunan nito ay nasa 8 pesos ang isa. Binibenta ko siya ng 10 piso para mabilis. Para mabilis din siya maubos. Mabilis talaga siya maubos. 1 araw lang to. Kaya sa susunod nga, kasi meron pa ito 2 balot pa ito kanina. Nagulat na lang ako. Wala na pala. Ubos na. Isa lang ang binili ko kasi nga para dagdag lang. Akalain ko pag uwi ko wala na daw. O, diba? Ang bilis. Itong kape naman, ang puhunan lang nito ay mga 7.50 ganon. So, ibenta ko ng 10 piso ang isa. Di meron man lang akong 2.50. Ganon lang po ang pricing ko. 3 hanggang 5 piso. Basta ganon lang ang presyuhan ko. 3 piso pataas lang. Hanggang 5 pesos lang ako. Hanggang 6, ganon. Ayan. Ito, cents lang nga ang ano ko rito Sentimo lang yung tubo ko rito. Ala, ang bilis pala, mabilis na pala ito maubos Ay ma-expire. Ay 2026 pa pala. Sorry po, tao lang. 2025 lang pala tayo. Ayan. Ang bentahan ko nito 5 piso. Cents lang naman ang sentimo lang ang tubo ko rito. Wala pang piso. Akalain mo yan. Para lang kasi ang gusto ko mabilis. Mabilis mapaikot yung puhunan. Tumubo ka na ng kaunti, okay na yun. Itong pillows, magkano ang puhunan nito? 880. Pang ibibenta ko lang. Halos piso lang din ang tubo ko rito. 10 piso ko ibinibenta. Halos piso lang talaga ang tubo ko. Diba, guys? Ganun lang ako mag-price kasi ang anuhan ko dyan para mabilis. Mabilis ko mapaikot yung puhunan. At mas mabilis, mas maraming bibili, mas mabilis mo mapaikot yung puhunan. Katulad ng ginagawa ko, pag nakakabenta na ako ng 1,525, tinatabi ko na agad yan. Tapos, yun nga, ipapamili ko na yung iba. Teka pala, may bibili. Wait lang. Ano? Pabili po, pansit canton nga po. Medyo makulit. Ano? Magkano po? Maliit, 18. Ang mahal naman po. Ay, kita niyan, mahal daw. Samantalang magkano lang ang patong ko. O diba guys, may mga tao talagang ganyan. Sila kaya magtinda. Ano? Pansit canton nga po. Ano nga flavor? Dalawang chili mansito, isang kalamansi po. Wala po bang discount? Wala, syempre.
Ang pangit yun naman pong tindera. Ay, grabe siya. Diba? May mga ganyan talagang bayan. Ano pa? Yun lang po, ang mahal po ng mga paninda ninyo eh. 18 times 3. Ang mahal daw ng napaninda. Grabe. Guys, magkano sa inyo itong Pancit Canton? Comment down below nga po. Ang mga kapwa po may kapwa ko may tindahan dyan. Yes Comment po, down below. paki-comment po. Okay guys, hanggang dito na lang yung video ko. Kayo sa mga kapwa ko may tindahan dyan, paano po ba kayo maglagay ng tubo sa mga paninda ninyo? Gumagamit na kayo ng percent o nagtutubo kayo ng additional, nagdadagdag lang kayo ng halaga sa bawat paninda nyo? Okay guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe. Paki-like and share na rin ang video ko. Salamat po!